Magandang araw mga kaibigan. Nako, grabe, binabagyo ngayon ng batikos si Secretary Boying at kanyang mga tauhan sa Bureau of Immigration dahil sa palpak nilang guidelines, yung dinagdagan nila ng mga travel documents na ipakita ng mga Pinoys na magbiyahe abroad. Kaliwat kanan ang mga batikos. Okay, banggitin ko lang dalawang senador ang nanawagan na sa kanila. Senator Tolentino and Senator Hontiveros. Tapos isang congressman na dating Bureau of Immigration Chief, si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez. And then plus others. Social media, yan na yan. Alam nyo, ang reaksyon ng... kasi ang takot ng travelers, hahaba ang pila, madidelay ang flight, gano'n. Nag-promise ang Bureau of Immigration, according to this news sa Inquirer, promise ng Bureau of Immigration, 45 seconds lang daw ang processing time ng mga Pinoy palabas ng bansa. Wow! Palakpak naman dyan! Sana totoo. 45 seconds. Huwag kayong mag-alala. Sabi ng DOJ, Bureau of Immigration. Miscommunication lang daw ang nangyari. Miscommunication, communication failure yung nangyari. Hindi nila na ipaliwanag ng maigi yung strict guidelines. Kaya, inassure nila ang public na 45 seconds only processing time. Ano? Maniwala ba kayo? O, comment naman dyan. Ako, kung nung wala pa itong strict guidelines, pwede. Kasi ilang beses na kaming mag-asawa nagbiyahe sa labas ng bansa. Sandali lang talaga. Kasi pakita lang visa, passport, boarding pass. Yun lang. Wala pang 30 seconds, tatak, labas. Yun, pwede yun noon. Ngayon sa ang dami ng requirements. Kaya sabi ni Senator Hontiveros, kaya dito na ako bumibilib. Itong kailangan natin talaga ng kritiko din ng gobyerno. So, saludo ako ngayon kay Senator Hontiveros. Itong kanyang mga reaksyon na gusto niyang mapabuti ang kalagayan ng mga OFWs pagbiyahe palabas. Including tourist na rin. So, hindi ako maniwala dyan, sabi ni Senator Hontiveros. Ito na nga ang title dito. Longer airport na pila. Delay seen with tighter travel rules. Hahaba ang pila. Mahirap makasakay sa eroplano dahil sa kagustuhan ni Boying at kanyang mga tauhan na istriktuhan ang pagbiyahe. Hindi guys, ano ang purpose? Maganda naman ang purpose nila. Labanan ang trafficking, illegal recruitment. Maganda yun. So, si Senator Hontiveros sa kanyang statement, she commended yung Interagency Council Against Trafficking na pinangunguluhan ni Secretary Boying. Maganda, sabi niya, kailang not at the expense of travelers. Ganon din yung panawagan opinion ni Senator Tolentino. Huwag niyong pahirapan ang mga OFWs. Meron pa pala, Congresswoman Brosas. Nabasa ko. Nagre-reklamo din siya. Maawa kayo sa mga OFWs. Okay, dito muna ako mag-focus kay kasi dating Bureau of Immigration Commissioner, Congressman Rufus Rodriguez, sabi niya, unreasonable, intrusive. Ganon ang description niya sa strict rules. So,
punta muna, review lang muna, ano yung stricter rules. Dati, basic documents lang, passport, visa, boarding pass. Ngayon, wala na. Para sa mga turistang katulad na yung mag-asawa, kailangan na ng confirmed return or round-trip ticket, proof of hotel accommodation, financial capacity or source of income, proof of employment. So, pahirap. Anyway, dahil talagang magbiyahe kami, paghandaan na namin ito next year. Kukuha na ako nito at makukuha naman namin. Dahil next year pa ang biyahe. Papaano yung hindi nakakaalam? Dahil September 3, ano ba ngayon? 29. Ilang days nila? 29, 30, 5 days na lang, i-implement na nila. Paano yung hindi nakakaalam? Di offload na naman. Hindi makapagbiyahe. Sayang yung bayad ng ticket. Sayang yung mga preparasyon sa... Ito yung kapalpakan ng council na ito na pinangunguluhan ni Boying. Walang malasakit sa taong bayan. Dapat sana, bigyan nila ng leeway hanggang December ba? Para makapaghanda yung mga magbiyahe. Di baling mapahirapan ang mga turista. Okay lang sa akin. Ang dapat na huwag nilang pahirapan yung mga OFWs. Sila ang magiging biktima nito. Okay. Ano naman sa OFWs? Additional requirements. Overseas Employment Contract or e-receipt or OFW clearance issued by Department of Migrant Workers. Number 1. 2. Valid employment visa or work permit. 3. Employment contract. Ano pa? Visa usage undertaking. Plus, yung i-interviewin pa daw . So, ito ang sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, which I agree. Ito daw strict requirements, hindi magandang deterrent sa trafficking. Halos useless, wala daw magawa. Bakit? Kasi digital age na tayo ngayon, sabi ni Congressman Rodriguez. Yung trafficker, yung may balak na masama at saka yung biktima, bago pa yan nagkaintindihan, meron nang nangyaring transaksyon. Nakapagpasa na yan ng mga kwarta. At pag ang biktima nakalampas na sa immigration at biyahe na, makarating doon sa country, yon another transaction na naman. Naunahan na ng digital technology ang gustong i-prevent ng council na ito to prevent trafficking. Which I agree. Ang dali namang mag-transfer ngayon ng mga pera. Di ba? Kaya saludo ako dito kay Congressman Rodriguez, dating immigration chief. Itong Department of Justice natin, immigration, hindi nag-iisip. Pabigat lang sa taong bayan. Ano pa? Ito, natatawa ako sa analogy ni Congressman Rodriguez. Para daw, ang council o si Boying, immigration, gusto lang manghuli o pumatay ng isang daga. Para mahuli o mapatay nila yung daga, ang solusyon nila, sunugin yung buong bahay. Wow! So yung pag-require ng napakaraming dokumento, ang analogy yan ni Congressman Rodriguez, sinusunog yung buong bahay. Kasi ang daming mahihirapan. Ang purpose, manghuli lang ng daga. So, ang panawagan ni Senator Hontiveros is dapat magkonsulta ng maigi ang council ni Boying sa lawmakers, sa mga stakeholders, at pakinggan ang hinaing ng mga Filipino travelers. Ang problema, ayaw makinig si Boying, ang immigration. Tuloy lang daw. Kasi, kailangang i-stop ang
Isa pa, punto ni Congressman Rodriguez at ni Senator Hontiveros, itong ganitong strict travel requirements prone to yung mga corrupt na airport personnel o corrupt na immigration agents. Hindi na malata, yung mga corrupt, pwede nilang gamitin ito para mangharas pag mang-extort ng pera. Which I agree. Bakit hindi ito makita ni Boying at ang kasamahan niya sa council? Sa previous vlog ko, may nabasa na akong nag-comment. Paalis siya, hindi siya payagang umalis. Nagbayad siya ng 50,000 pesos, kaya pinaalis. I believe, this is just a tip of the iceberg. Hindi naman nila lahat but I believe may mga corrupt na mga tauhan dyan sa immigration at matutuwa sila itong mga strict travel requirements kasi pagkakataon na sila na mag-extort ng pera sa mga kawawang OFWs. Di bali ng turista na extorsionan ninyo dahil turista naman yun, wag lang yung OFW. Kawawa na nga, umaalis sa bansa, walang trabaho, iniiwan ang mga mahal sa buhay, magtiis sa abroad para lang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Tapos, extorsionan nyo pa. Ano ba kayo? Wala ba kayong konsensya dyan sa council na ito against trafficking? Makonsensya naman po kayo, Secretary Boying, Bureau of Immigration, huwag nyo nang pahirapan ang taong bayan. Hirap na ang taong bayan sa kamahal ng bigas. Pahirapan nyo pa sa pagbiyahe itong mga OFWs. Magising na sana kayo.